Dear Tita El, alam kong mahilig ka rin sa pusa dahil nabanggit mo ito sa iyong programa. Ganon din ang boyfriend ko na si Kyle. Pero minsan, naging pagtatalo namin ito ni Kyle. Kahit alam kong pabiro siya noon, nagpantig ang tenga ko nang tanungin niya kung, bakit? Nagsiselos ka ba sa pusa? Ganito kasi yon, Tita El. Isa po akong 4th year college student pa lang at nasa poder pa ng magulang ko. Habang si Kyle, kakagraduate lang last year at nagtatrabaho na. Ngayon po ay nagre-rent si Kyle ng apartment. At para makatipid, kasama niya dito ang magpinsan na si Nate at si Bea. Share po sila sa renta at sa iba pang bills. Sweet at maalaga si Kyle. Kahit magkaiba na kami ng stage sa buhay, sinisikap namin na gawing healthy ang relationship namin. Ngunit kamakailan lang, tita, may bumabagabag sa akin. Nabanggit kasi ni Kyle na halos weekend lang umuwi si Nate sa apartment at sila ni Bea ang madalas na naandon. Alam kong wala naman ako dapat ipagselos kay Bea, Tita El, pero siguro aaminin ko, nagsiselos ako sa setup na mayroon sila. Ito kasi yung mga bagay na napagkukwentuhan namin ni Kyle, yung live-in setup. Dahil busy rin ako sa school at sa trabaho, si Kyle bihira na lang kaming magkita. It haunts me, Tita El, na sila ni Bea madalas magkasama at sa iisang bubong pa. At ito pa, tita, sa setup nila, dahil may alaga na pusa si Bea, naoobliga si Kyle syempre na alagaan ito. Dahil cute din si Kyle sa pusa at balak din naming magkaroon ng pusa in the future, talagang todo bigay din si Kyle sa pagbili ng cat toys at gamit para sa pusa. Wala naman akong problema doon, Tita El, kaso dahil doon, madalas na din niyang maikwento si Bea. Para bang naiisip ko lang na ang setup nila and nababagabag ako dahil dito. Parang live-in partner ang setup nila. Kumbaga, at yung mga plano namin in the future ay parang nagagawa na nila. At dahil ganito ang nafe-feel ko, Tita El, sinabi ko ito kay Kyle. Ang kaso, hindi lubusang naiintindihan ni Kyle yung nararamdaman ko. Sabi pa nga niya, kung hindi ka naman pala nagseselos kay Bea, saan? Bakit? Nagseselos ka ba sa pusa? Hanggang ngayon, hindi pa rin namin napag-uusapan ito, Tita El, pero nasasaktan lang ako na hindi ako maintindihan ni Kyle. Na sinasabi ko lang naman ang nararamdaman ko sa setup nila at hindi sa kung ano paman. Hanggang dito na lang po, Tita El. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Gumagalang, Tintin. Meow! Meow! Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Sorry. Ngayon yung bed yan, ha? Gawin mong bed yan. Okay, Tintin. Dun sa part na you feel na magka-live-in yung si Bea at yung boyfriend mo. Live-in a sense that they live in the same house together. Pero wala naman sigurong intimacy na nangyayari kasi ibang usapan na yon, di ba? Baka naman napaparanoid ka lang dahil nga sa sinabi ni Kyle na madalas wala si Nate, yung pinsan ni Bea, at weekend na lang halos na naandon sa bahay na inuupahan. Baka dun kasi nanggagaling yung insecurity mo, yung anxiety mo, yung pagiging paranoid or paranoia mo. But sa isang punto, maigi nga kinikwento pa ni Kyle si Bea. Kasi mas nakakatakot kung bigla na lang hindi kinikwento na ni Kyle si Bea at yung ginagawa nila. Yun talaga, nako, kabahan ka na, day! Nervyusin ka na talaga. Hindi ba?
I think kaya ka rin nagkakaganyan is because of your strong desire to live with Kyle. Sa age mong yan, di ba? Ang aga na talaga mag-isip ng mga bata ngayon. Pero yun nga I think nanggagaling yung nararamdaman mo sa strong desire mo na gusto mong makasama na sa iisang bahay si Kyle. Kaya tuloy, baka kung ano-ano yung naiisip mo na kahit hindi naman dapat o kung ano yung mga nai-imagine mo na ginagawa ni Kyle at ni Bea. Sa part na hindi ka naiintindihan ni Kyle at dinaan na lang niya sa biro, baka yun na lang din yung way niya to shake it off. Kasi baka pagmulan pa talaga ng mas malaking away. Pero I suggest na since sinabi mo na sa kanya yung nararamdaman mo, baka naman pwedeng dahil nai-insecure ka sa relationship ninyong dalawa because of itong si Kyle ay may kasamang babae sa isang bahay, baka pwedeng kahit paano for Kyle, edi ipakita pa niya sa'yo at ipadama pa niya sa'yo lalo kung gaano ka kaimportante at gaano ka niya kamahal. Para hindi ka na lang mag-isip ng kung ano-ano. 'Di ba? At saka mas maganda siguro if we reserve yung mga pagli-live-in together, 'di ba? Living in together with a partner kung kasal na. Mas maganda siguro 'yon kaysa sa tamo Tintin bata ka pa gagraduate ka pa lang ng college, so that makes you what? 23, 24? I give you 10 more years, you'll be 33, 34. Hindi pa rin late 'yon para makapag-asawa ka at bumuo ng pamilya. Etong si Kyle, sigurado ka na ba sa kanya na siya na talaga ang habang buhay at forever and ever and ever na may amen pa mo? Baka kasi hindi ka rin sure, tapos alam mo yon, parang your thoughts are drifting already sa pakikipag living in together with Kyle. 'Di ba? Hindi ko alam kung masyado lang conservative yung ako o masyado ka lang liberated rin mag-isip. Hindi ko alam pero mas maganda if you reconsider also na i-reserve natin yung sama tayo sa iisang bubong kapag ka sigurado na tayo na tayong dalawa na panghabang buhay. Yung parang baterya ng sasakyan, yung pangmatagalan ba? Ganon. Kesa sa nag-i-imagine na tayo na yun nga kung ano-ano and living in with Kyle. 'Di ba? Naiintindihan ko ganyan ang love. Ay, ang sarap ma-in love lalo na pag yung yung bago pa lang kayo na magjowa. Naiintindihan ko 'yan. It's just that mas maganda kung sigurado ka na siya na yung una at huli bago kayo magsama sa iisang bahay. With the case of Bea, it's different because they share the house para lang mabawasan yung expenses, para lang mas lumiit yung gastos nila sa isa't isa. Worst case scenario, pag talagang hindi mo na kaya at kung mapipilit mo si Kyle, edi, hindi ko alam kung kanino yung bahay edi, kung kay Kyle yung bahay, maghanap siya ng ibang rerenta. Nakasama niya, housemates, di ba? Or baka pwedeng si Kyle maghanap ng ibang marerentahan para hindi na lang kayo mag-away ng ganyan. Para walang stress sa inyo parehas. Because ang hirap din yun nang nag-aaral ka pagkatapos. Alam mo yun, parang instead of focusing on your studies and being inspired dahil in love ka kay Kyle, hindi nagiging ganun yung nangyayari kasi dinidibdib mo yung mga sinabi niya na sabi mo nga alam mo namang pabiro pero nababagabag ka pa rin. Parang nagwo-wonder din, 'di ba? Yung thoughts mo, hindi ka naka-concentrate ng maigi sa pag-aaral. And I'm sure ganun din si Kyle. But I guess yun nga, kailangan mag-usap kayo. Still, two things, 2 points. Communication, that's one. And you know what number 2 is? Trust. Yun lang.